At sabay sa pagdagsa ng mga pasahero ang pagbahari ng emosyon sa NAIA. Kung may mga masayang reunion ng mga OFW at balikbayan, meron ding balot ng lungkot na di makakasama ang pamilya sa Pasko. Ang sitwasyon doon, tinutukan live ni JP Soriano. JP. Vicky, kumpara sa mga regular na araw, medyo nakakapanibago yung itsura ng NAIA Terminal 3 ngayon dahil halos wala ng paserong dumarating at umaalis. Pero gaya ng iyong nabanggit, buong araw natin nasaksihan ang masayang pagbabalik-bayan ng ilang OFWs at malungkot na paglisan ng ilang nating kababayan ngayong Christmas Eve. Sa greeters area ng NAIA Terminal 1 ko nakilala sina Jason habang inaantay makalapag ang eroplanong sakay ang asawang si Ann na isang nurse sa Saudi Arabia. Kasama ni Jason ang 3 nilang anak at alagang aso na si Oreo. Dati ring naging OFW sa Sudan si Jason, pero nang matapos ang kontrata, ang asawa naman ang nakahanap ng oportunidad na magtrabaho at kumita ng mas malaki sa ibang bansa. Nakaka-video chat naman daw nila halos araw-araw si Ann, pero mahirap pa rin daw ang mawalay ang ina, lalo na sa mga bata. Iba yung pakiramdam pag hindi mo talaga kasama, lalo nanay yung wala, diba? So, mas mahirap, not just for me, pati sa kanila. Kaya ang minsan ng pag-uwi ng ina, pambihirang pagkakataon, lalo na at magse-celebrate din ng 18th birthday ang kanilang panganay. Sulit naman po kasi hindi lang po yung Christmas yung masuspend ko with mommy, pati rin yung debo ko. Maya-maya pa, natanaw na nila si Ann. Iba yung Pasko sa Pinas kaysa sa abroad. So, excited na makita sila, celebrate Christmas and New Year's, the holidays with them. Yun, ibang feeling. Kasi yung 3 bata and everything. Oh my God! Karamihan sa mga pasaherong dumating ngayon dito sa NAIA, mga OFWs, gaya ng OFW na si Irene, na sobrang na-miss daw ng kanyang mama. Gaya ng maraming Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga lolo at lola na ang nagpalaki sa mga naiwang anak ni Irene sa Pilipinas. Siyempre. Lumaki yung mga anak niya sa akin. Ako ang nag-alaga. Hindi ko naalagaan. Kaya natutuwa din ako dahil umuwi na nagbakasyon. Kaya lang hindi naman magtatagal. Mahirap mag-OFW. Hindi ganun kadali. Especially single mom ako. Pero di lang mga OFW, may mga Filipino-Americans ding muling nagbalik ng Pilipinas. Sakto sa pagsalubong sa araw ng Pasko. Ang kanilang lola sa Pilipinas may pa-welcome home tarpaulin. At nang dumating na ang mga balikbayan. Sa sobrang saya makabalik ng Pilipinas, si ate napasayaw pa. Kung may mga nagbalik Pilipinas ngayong Christmas Eve, meron ding mga umalis. Ang first-time OFW na si Julian, hinatid ng kanyang mama, kapatid at mga kaibigan bago ang kanyang flight pa Taiwan. Sa unang pagkakataon, hindi makakasama ni Julian ang pamilya at mga kaibigang buong buhay niyang nakapiling tuwing Pasko. Mamimiss ko yung mga moments dito. Marami po akong hindi masusubaybayan na moments nila. So, yun po, malungkot po. Pero kaya po, bilang OFW. Parang pinagpulit yung puso po. Yes, sir. Ang hirap po eh. Talagang kailangan lang po eh. Mamiss ko po yung anak ko. First time yung umalis po kasi. Hindi ako sanay. Sabi ko sana 26 na. Mag-ingat nga siya doon kasi wala na si mama. Wala magluluto ng ano niya. At Vicky, mga kapuso, taon-taon nga ganyan nga po ang nasasaksihan nating kwento ng ating mga kababayang OFW na kailangan lumisan para tumulo o tulungan ang kanilang mga pamilya at muling bumabalik sa Pilipinas para maranasan ang Pilipinong Pasko. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.